Okay, magandang umaga sa lahat. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang paikot na daloy ng ekonomiya. Paano nga ba nabubuo ang paikot na daloy ng ekonomiya at ano-ano ang mga bumubuo dito? Okay, bago natin simulan ang ating paksang tatalakayin, basahin na muna natin ang layunin ng ating aralin. Mga layunin ng ating aralin. Una, nasusuri ang iba't ibang salita na may kinalaman sa ekonomiya. Pangalawa, na ilalarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya. Pangatlo, natataya ang bahaging ginagampanan ng mga salik na bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. Pang-apat, nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang magandang daloy ng ekonomiya. At ang huli, nakagagawa ng isang poster na nagpapakita ng kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya sa panahon ng pandemya. So kung makikita ninyo guys, o class, ang ating paksa ay tungkol sa ekonomiya. Siguro lahat naman tayo makaka-relate sa topic natin ngayon kasi nakikita natin kung ano ang nangyayari talaga sa ating bansa sa panahon ng pandemya. So kailangan talaga pag-aralan na natin ito at mahalaga ito para makita din natin kung ano ang resulta ng pagkakaroon ng magandang ekonomiya. So, sisimulan ko ang ating talakayan sa isang gawain. So, meron ditong gawain na hinihanda ako. Ang pamagat nito ay hula letra. So, panuto. Kumuha ng kwaderno at subukang sagutin o buuin ang mga salitang hinahanap. So, dyan sa bahay nyo, kumuha kayo ng kwaderno nyo, mag-note kayo. Tingnan ninyo kung tama ang magiging kasagutan ninyo sa mga ibibigay kong gawain. So, simulan natin ang unang gawain. Number 1. Dibisyon ng economics na nakatuon sa kabuuang ekonomiya. So, meron tayo ditong oras para masagot ninyo ang gawain na yan. Okay. Tapos na ba? Okay, tingnan natin kung ano ang hinahanap na salita. Sagot? Macroeconomics. Okay, malaki ang ginagampanan. Kumbaga, malaki ang kasaklawan ng macroeconomics. That's why nga, from the word macro, ibig sabihin, malaki. Okay, next. Okay. Salaping kinokolekta ng pamahalaan upang makalikom ng pondo. Feeling ko madali lang yan. Para sa inyo. Okay. Sagot? Buwis. Okay, next. Okay. Bumubuo ng mga produkto at serbisyong panlipunan. O, balik natin. Ayan. Okay. Bumubuo ng serbisyong panlipunan. Sagot? Okay, sambahayan. Next. Okay. Ito ay bumubuo ng mga produkto at serbisyong panlipunan. Ito naman ay yung bumubuo ng mga produkto at serbisyong panlipunan. Sagot? Pamahalaan. Okay, next. O, last na pala yun. So, ito yung mga bumubuo ng paikot na daloy ng ekonomiya. So, meron tayong pangunahing aktor na bumubuo talaga ng paikot na daloy ng ekonomiya na meron silang kaugnayan sa isa't isa. So, unahin natin ang sambahayan. Ano ba ang sambahayan? So, dito pa lang sa larawan na ipapakita ko, makikita na ninyo kung ano ba ang sambahayan. Sambahayan, literal, mga bahay. So, sambahayan is tayo, mamamayan. Okay, next. Bahay kalakal. Factory, pabrika. Gumagawa ng mga produkto at serbisyo. Pamilihan. Market, o yung tinatawag natin na palengke. Okay, next slide. Okay. Para lubos niyong maintindihan yung mga salitang ibinigay ko, isasali natin siya sa wikang Ingles at gagamitin natin sa bawat pangungusap. Okay, sambahayan.
Sambahayan or community sa Ingles. Gamitin natin sa pangungusap. Kinakailangang mag-ingat ang bawat miyembro ng sambahayan sa mapanganib na sakit na coronavirus. Nagets niyo yun? Kinakailangan mag-ingat ang bawat miyembro ng sambahayan sa mapanganib na sakit na coronavirus. So, ang sambahayan, sabi ko nga kanina is mamamayan, tayo, community, pamayanan. Next, bahay kalakal or factory, house goods, and firm. So, ang dami niyang pagsasalin sa Ingles na salita. Pero lahat naman yan is, iisa lang din ang ibig sabihin. Yan ay bahay kalakal. So, gamitin natin sa pangungusap. Ang kapatid kong si Lisa ay naghahanap buhay sa isang bahay kalakal sa Laguna. Okay, next. Last word is pamilihan o market. Si Nanay Nora ay araw-araw tumutungo sa pamilihan upang mamili ng sariwang gulay at isda. So, dyan pa lang sa pagsali natin sa Ingles at paggamit natin ng salita sa pangungusap, makikita nyo na kung ano ang ibig sabihin ng tatlong termino na pinaka-importanteng may ginagampanan sa paikot na daloy ng ekonomiya. Okay, so tumungo na tayo sa ating talakayan. So, ang diagram na yan ay nagpapakita ng paikot na daloy ng ekonomiya. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, iisa-isahin natin yan. Ano bang ibig sabihin niyang mga araw na yan? Ano bang ibig sabihin ng pabalik na araw? So, iisa-isahin natin yan ngayon. Okay. So, ito ang mga pamprosesong katanungan na kailangan nating masagot habang tayo ay nagtatalakayan. Ano ba talagang ipinapakita sa diagram o larawan? Ano-ano ang ginagampanan ng bawat salik sa daloy ng ekonomiya? Bakit mahalaga ang bawat salik sa pagpapanatili ng daloy ng ekonomiya? Paano nakakaapekto sa bansa kapag ang ekonomiya ay maayos ang daloy? Okay. Ano ba ang kaugnayan ng bahay kalakal at sambahayan? Yang dalawang termino na yan ang may pinakamahalagang ginagampanan sa paikot na daloy ng ekonomiya. So ngayon, alamin natin kung ano ba talaga ang kanilang kaugnayan at bakit mahalaga ang isa't isa sa bawat isa. Factory o bahay kalakal, sambahayan o community. Ang bahay kalakal, isang pangunahing aktor sa modelo ng pambansang ekonomiya na tagalikha ng produkto o serbisyo. Samantalang ang sambahayan ay isang sektor sa ekonomiya na kinabibilangan ng mga pamilya o ng mga tao na kumikita ng pera. Ano ba ang kanilang kaugnayan? Ang unang modelo ng pambansang ekonomiya ay naglalarawan ng simpleng ekonomiya. Ang sambahayan at ang bahay kalakal ay iisa. Ang lumilikha ng produkto ay siya ring consumer. So sa madaling salita guys, ang sambahayan at ang bahay ay tayo. Ang sambahayan at ang bahay kalakal ay ikaw. Kasi ikaw yung nagbibigay nagbibigay ng serbisyo o paggawa at ikaw din ang nakikinabang dun sa mga produktong ginagawa ng bahay kalakal. Kaya nga siya paikot, kaya nga siya may kaugnayan. Okay, next. Ito naman, ang pamilihan naman, meron din siyang malaking parting ginagampanan sa sambahayan at bahay kalakal. So, meron tayong dalawang uri ng pamilihan. Pamilihan. Ang una, alamin na muna natin ang kahulugan ng salitang pamilihan. Ang pamilihan ay mahalagang bahagi ng buhay ng producer at consumer. Ito ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mga produkto at serbisyong handa niyang ikonsumo. Sa kabilang dako, ang mga producer ang siyang nagsisilbing tagapagtustos ng mga serbisyo at produkto upang ikonsumo ng mga tao. Okay, so meron tayong dalawang uri ng pamilihan. Ang una ay ang pamilihan ng salik ng produksyon. Ang pamilihan ng salik ng produksyon, ang unang uri ng pamilihan ng mga salik ng produksyon o factor markets. Kabilang dito ang pamilihan para sa kapital na produkto, lupa at paggawa.
raw materials na tinatawag. Sa pamilihan ng salik ng produksyon, dyan po nang gagaling ang raw materials o hilaw na materyales na kinakailangan para sa produksyon katulad ng lupa, paggawa at produkto. Next, pamilihan ng mga tapos na produkto. Ang pamilihan naman ng mga tapos na produkto ay ang ikalawang uri ng pamilihan ng mga tapos na produkto o yung tinatawag nating commodity. Kilala ito bilang goods market o commodity markets. So sa pagpapatuloy ng ating aralin, mas maiintindihan ninyo kung ano ba talaga yung dalawang pamilihan na yan. Kung ano ba talagang ginagampanan nila sa paikot na daloy ng ekonomiya. Okay, paano nga ba nabubuo ang paikot na daloy ng ekonomiya? So nakita nyo guys kanina yung diagram na bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. So ngayon, iisa-isahin na natin kung paano ba talaga yun nabuo. Simulan natin sa sambahayan. Okay, ang sambahayan o ang community, sila sa kanila nanggagaling ang lupa, paggawa at kapital. Ito yung tinatawag na pamilihan ng salik ng produksyon. O sila yung tinatawag na salik ng produksyon o yung tinatawag ko nga kaninang raw materials. Yung mga raw materials na yun ay nanggagaling sa sambahayan, ang lupa, paggawa at kapital. Na dinadala naman o napapakinabangan naman ng bahay kalakal. Ano ang kapalit ng paggawa, lupa at kapital? Ang nagiging kapalit nito ay ang input na para sa produksyon. Ang input na tinatawag para sa produksyon, ito na yung mga produktong nabubuo. Nagigets ninyo? Ito yung nabubuo na. Kasi hindi tayo makakapagbuo ng isang produkto kung wala tayong lupa, kapital at paggawa. Yung pagtatayuan ng negosyo, sino ang magagawa, at syempre, importante ang kapital. So matapos na mailaan ito sa bahay kalakal, ang kapalit na nito ay produkto. Yun ang sinasabi ko, na ibabagsak naman sa pamilihan ng mga tapos na produkto. Yan ay yung tinatawag natin dyan sa market. Okay. Ang kapalit nito ay pagbebenta ng kalakal at paglilingkod. Sino ba ang pinaglilingkuran ng mga bahay kalakal? Para kanino ba ang ginagawa ng bahay kalakal? Para rin sa sambahayan, para din sa community. Okay. So, pagkatapos nitong maibagsak sa market, ito ay bibilhin na ng mga consumer. Sino ba ang mga consumer? Ang sambahayan. Paglilingkod, pagbili ng kalakal. Okay, so, yan yung kaugnayan ng bahay kalakal, sambahayan at pamilihan. So, ngayon, iikutin ulit natin yan pabalik para makita natin kung ano ba talaga ang kapakinabangan ng bawat isa sa isa't isa. Okay. So, kanina na-discuss na natin yan. Inisa-isa na natin kung paano siya umikot. Balik tayo ngayon, paikot na pagbalik. So, ang sambahayan, siya ang naglilingkod. Ano ba ang kapalit nun sa sambahayan? Paggawa. Tama, paggawa. Sila ang gumagawa. Next, ano ba ang kapalit sa pamilihan, sa factory? Kapag ano ang maibibigay ng pamilihan ng kalakal at paglilingkod sa bahay kalakal? Kita. Siyempre kikita sila. Yung mga na-produce nilang product, kikita kapag ito ay binili na ng sambahayan. Next. Ano naman na bahay kalakal? Paano naman maibabalik ng bahay kalakal sa sambahayan? Okay. Sa pamamagitan ng sahod, upa at tubo. Siyempre, kumikita na. Pag may kita na, pwede nang magpasahod. May upa na at may tubo na. At ang pagbalik nito, ang balik nito sa sambahayan ay kita rin. So makikita ninyo na ano ang pagkakapareho nilang dalawa. Meron silang pagkakapareho sa pamamagitan ng parehas silang kumikita sa isa't isa. Okay, parehas silang kumikita sa isa't isa. Yun pangunahin nilang kapakinabangan sa isa't isa. Parehas silang kumikita. Take note guys parehas silang kumikita. Okay, next slide. Ito. Kapag hindi maganda ang daloy ng ekonomiya, nagkakaroon ng hindi magandang bunga o dulot
ito sa ating ekonomiya. So, isa-isahin natin kasi importanteng malaman natin kung paano pala kung halimbawa bagsak ang ating ekonomiya. Ano ba ang mangyayari sa atin? Maapektuhan ba tayo? O sila lang na mga nasa bahay kalakal? Okay. Isa-isahin natin. Number 1 is kahirapan. Once na meron tayong kahirapan, magkakaroon ng child labor. Alam nyo ba na ang child labor is papasok dyan yung tinatawag nating child abuse. Kasi lalo na kung minor pa ang bata, sa sobrang kahirapan na puwersa ang isang pamilya na pagtrabahuin ng kanilang mga anak upang may pantusto sila sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Which is, hindi yun, kumbaga hindi yun dapat iobliga. Huwag iobliga ang bata na magtrabaho, lalo na kung kayo ay minor pa. Kasi papasok dyan ang child abuse na tinatawag. Okay, next. Karahasan. Krimen. Maraming mamamayan o tayong mga mamamayan mismo makakaisip ng karahasan. Pagnanakaw, di ba? Pagnanakaw, ang iba nagdodroga na lang para daw pangwala ng gutom. At ang kapalit noon, kapag hindi na matino ang kaisipan ng isang tao, ay nagkakaroon na siya ng kaisipan na gumawa ng isang karahasan o krimen. Okay, next. Magiging mabagal ang pag-unlad ng isang bansa. Natural. Once happen na nagbumagsak ang ekonomiya, magiging mabagal ang pag-unlad ng isang bansa. Next, hindi matutugunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan. Hindi sapat. Katulad ngayon sa nangyayari sa atin, meron tayong nasa kasalukuyang pandemya tayo, hirap ang gobyerno kung paano matugunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan. Ang vaksin nga natin ay hindi sapat para sa lahat. So paano na? Iisip na naman ang gobyerno, walang mapagkukunan kasi nga ang ekonomiya ay bagsak. Next, uunti ang oportunidad na magkaroon ng trabaho at hanap buhay ang mga tao. Lalo't na't ngayon at meron tayong pandemya, maraming mamamayan ang nawala ng trabaho kasi maraming mga bahay kalakal o negosyo ang nagsara. So ano ang magiging resulta nun? Walang hanap buhay. Walang hanap buhay ang tao. Walang mapagkukunan ng pagkain sa araw-araw ang mga tao. Lugmok na lugmok ang komunidad, ang pamayanan. Next, kakulangan ng pasilidad sa larangan ng medisina at edukasyon. Kapag bagsak ang ekonomiya, makikita ninyo na ang pasilidad natin sa larangan ng medisina at edukasyon ay sobrang ang hirap. Sobrang hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng tamang medisina, education na tinatawag. Hindi lahat ng bata kapag wala ng hanap buhay ang magulang, hindi lahat ng bata magkakaroon ng magandang edukasyon. Ang apektado dito, syempre, ang mga susunod na henerasyon, kayong mga kabataan. Next, kamatayan. Yan yung pinaka-worst na pwedeng mangyari kapag bagsak ang ekonomiya. Kamatayan. Papasok kasi ang karahasan, kahirapan, taggutom. Sa ngayon, ang daming namamatay dahil sa coronavirus kasi hindi matugunan ang pangangailangan pagdating sa medisina. Kaya tulad ng kasalukuyang sitwasyon na walang sapat na kakayanan ng gobyerno para harapin ang pandemyang nararanasan sa ngayon. Sa tingin nyo ba, sapat na ang ginagawa ng gobyerno? Siguro sapat ang ginagawa nila pero hindi na alam din kasi ng gobyerno. Hindi natin pwedeng isisilahat sa gobyerno ang nangyayari. Kinakailangan din na magkaroon tayo ng initiative na paano ba ako makakatulong sa ekonomiya natin na mapapabuti ang ekonomiya? Bilang isang kabataan, paano ba kayo makakatulong? Siguro sa ngayon, ang kailangan na lang ninyong gawin, makipag-cooperate kung anong pinapatupad ng pamahalaan, mag-iwas, wag na munang maglabas kung kinakailangan at kayo mga minor pa lang, mag-stay muna sa bahay para maiwasan ang pagdami ng virus, pagkalat ng virus. At syempre, mag-aral ng mabuti kasi ang kagawaran ng edukasyon ay hindi naman nagkulang na bigyan kayo ng pagkakataon na makapag-aral kahit sobrang hirap ng sitwasyon. Okay. So sana tumanim yan sa isip niyo yan mga hindi mabuting nangyayari o dulot ng hindi magandang ekonomiya. So pagkatapos naman ng hindi magandang dulot, syempre meron din naman tayong mabuting o magandang dulot na kapag halimbawa hindi bagsak ang ekonomiya natin. Nandun naman tayo sa may possibility naman o may positive naman tayong makuha dito. Okay, next slide.
Ayan. Ipinapakita syempre yung mga kita nyo dyan sa mga larawan na yan. Unang larawan, kahirapan, squatter, taggutom, kamatayan, krimen, taghirap, unemployment. Lahat yan ay resulta ng bagsak na ekonomiya. Okay. So, dumako naman tayo sa positive. May mga magandang epekto ng pagkakaroon ng magandang ekonomiya pa rin. Siyempre, number 1, pagkakaroon ng magandang ekonomiya ay batayan ng pag-unlad ng isang lugar at kapag maganda ang ekonomiya, mabibigyan pansin at matutugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan. Okay, self-explanatory yan. Siyempre, kapag magandang ekonomiya, matutugunan lahat ng pangangailangan natin. Lalaki ang pondo ng pamahalaan na magiging dahilan upang mas maisakatuparan ang mga proyekto ng pamahalaan para sa kabutihan ng mamamayan. Okay, maraming oportunidad ang mamamayan para sa maganda at maayos na trabaho. Ano pa? Makakatulong din ito sa pagsasakatuparan ng mga programa at proyekto ng pamahalaan tungo sa pag-unlad ng bansa. Lumalago ang industriya ng bansa. Makakatulong ito sa pag-unlad ng turismo ng isang bansa. Makakatulong ito sa pagpapatayo ng mga istruktura upang mapabilis ang transportasyon at komunikasyon. Makakatulong ito sa pagpapagawa ng mga gusali at istruktura na siyang magbibigay ng maayos at mahusay na serbisyo para sa kabutihan ng lahat. So makikita ninyo na ang maunlad na ekonomiya ay may magandang dulot sa atin. Lahat halos para yan sa atin, no? Paglago ng industriya, once na malago ang industriya, syempre, maraming oportunidad na sa trabaho. Makakatulong ito sa pag-unlad ng turismo natin. Pag may turismo, may income ang probinsya natin. Kaya baga, meron ngayon dahil bagsak ng ekonomiya natin, binuksan na ng ating gobernador ang turismo na magsisimula siguro March 20. Bukas ng turismo sa atin, pwede na kayong magkalagwas, mag-happy-happy. Yun ay kung pahihintulan na ng ating gobernador na lumabas ang 15 years old o ang mga minor. Kaya wag na munang mag-enjoy. Sumunod na muna sa gobyerno as long na walang pinapalabas na executive order ang ating gobyerno. Okay. Ayan, nakikita ninyo ang mga litrato, ang mga larawan. Maraming buildings, maraming infrastructure kapag maunlad ang isang bansa. Sa Dubai, makikita ninyo sa mga palabas, ang tataas ng mga building nila kasi ang Dubai ay isa sa mga world-class na bansa na talagang very rich ang kanilang country. Next is maraming trabaho. Siyempre, opportunity ng trabaho. Masaya ang mga nagtatrabaho kasi nabibigyan sila ng tamang benepisyo. Masaya si teacher kapag nabibigyan ng tamang benepisyo, di ba? Next. O, ayan, hospital. Ayan, kitang-kita, modern ang hospital. Ganado ang mga empleyadong magtrabaho kasi kumpleto ang pasilidad, hindi ganun ka hirap ang facility. At syempre, para sa kabataan, pag may magandang ekonomiya ang bansa, natutugunan ang pangangailangan sa edukasyon na makakatulong sa mga kabataan. Ganado ang teacher na magturo. At kahit naman hindi kami matugunan, kapag kaming mga teacher ay ginagawa namin ang paraan para maibigay namin lahat ng kaya namin gawin upang matugunan namin ang inyong mga pangangailangan sa edukasyon. Kung pwede nga lang ako mag-donate ng kahit na dyan, didodonate na ni ma'am, binibigay na ni ma'am, as long na kaya ni ma'am na ibigay. Pero hindi lahat kaya ni ma'am ibigay. Okay. So, dito tayo sa isang gawain. Maganda to. Paglalapat, madali lang ito. Suriin ang mga larawan, iguhit sa kwaderno ang kung ito ang heart, kung ito ay nagpapakita ng isang mabuting ekonomiya at ekes kung ito ay bagsak na ekonomiya. So may papakita ko mga larawan kasi didetermine lang ninyo o isusuriin lang ninyo kung ito ba ay nagpapakita ng mabuting ekonomiya at bagsak na ekonomiya. Okay. So yan larawan na yan. Ano ba pinapakita niyan? Isulat niyo sa kwaderno. Okay. Siguro nasagutan nyo na yun kasi susulat lang naman kayo madrawing lang kayo ng heart at ekes. Okay, i-check ko yan kapag naipasa na ninyo yung learning activity sheet ninyo. Actually guys, ang aralin na ito ay nandito sa learning activity sheet ninyo. Ano po? Tapos ang libro sa pahina 228 hanggang sa pahina
233. Okay, dyan nyo yan makikita. Kasi andito sa harapan ko ang libro. Pero dahil pinag-aralan ko na ang aking arali, at ating paksa, alam na ni Mama mga sasabihin sa inyo. Okay, next. Next picture. Okay, so anong pinapakita sa larawan? Obviously, makikita nyo dyan kung yan ba ay nagpapakita ng magandang ekonomiya at hindi. Makita nyo pa lang sa itsura pa lang ng lalaki. Okay, next. Oops. Ayan. Bakit kaya patuloy na naghihirap? So may clue na. Poorest country daw. Isa sa mga poorest country daw ang Pilipinas. Poorest pati siya. Kawalang disiplina ng tao. Pagiging tamad. Anya na. Awayan sa politika. Hindi lang awayan sa politika, korupsyon sa gobyerno. Ano ba yan? Yan bang lahat na yan sa mga salitang yan? Nagpapakita ba yan ng magandang ekonomiya o bagsak na ekonomiya? At makikita niyo sa larawan, ang pinaka-apektado ang mamamayan. Kawawa naman yung nagpapagamot. Dahil sa korupsyon sa gobyerno, pagiging tamad ng tao, awayan sa politika, kawalan ng disiplina, tayo din, sa atin din bumabagsak kung ano yung bunga ng bagsak na ekonomiya. Okay, next. Okay, yan. Nakangiti ang mga bata. Nakangiti si nanay. Natrabaho si tatay. Masagana ang ani. May oportunidad sa mga magsasaka. Sabi daw dito sa Pilipinas, ang poorest daw ay ang farmer. Pero kung tutusin ang farmer, masisipag ang farmer. Isa sa mayayaman kasi sila nagmamay-ari ng malalaking lupain kadalasan. Kaso lang, meron sa ating may iba sa gobyerno na sakim-sakimin. Kumbaga ay mahirap nang ipaunawa sa inyo, pero maintindihan din ninyo yan. Lalo na kung pag-aaralan ninyo ang ekonomiya. Okay, next. Daming trabaho. Ganado ang mga trabahador. Yan ay sa bahay kalakal. Fabrika yan. Factory. Okay, anong pinapakita niyan? Bagsak na ekonomiya o mabuting ekonomiya? Okay, so matapos yung sagutan yung gawain, eto na, pagtataya. Ito ay gagawin ninyo dyan sa tahanan ninyo. Ito ay paggawa ng poster. Gumawa ka ng isang poster na nagpapakita ng kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya ng ating bansa sa panahon ng pandemya. So ano ba yung nakikita ninyong sitwasyon ng ating ekonomiya sa panahon ngayon, sa kasalukuyang panahon? Meron bang maganda bang ekonomiya natin sa ngayon? Nasa sa inyo yan. Sa pamamagitan ng poster, ipakita ninyo, ilarawan ninyo, iguhit ninyo kung ano ang sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas sa ngayon. Kung gusto ninyo, kasi poster yan, hindi lang ekonomiya ng ating bansa, buong mundo, ipakita ninyo kung ano ang nakikita ninyo, ano ang na-visualize ninyo ngayon sa nangyayari sa ating ekonomiya sa panahon ng pandemya. Pag nakita ninyo yung gawa ninyong output, pag nalagpasan natin ang pandemyang ito, marirealize, maaalala ninyo yung ganitong taon. Pinagawa kami ni Ma'am ng poster na alaala ng sitwasyon noon, nagkaroon ng coronavirus. Maikwekwento pa ninyo sa magiging anak ninyo. May papakita ninyo yung poster na pinagawa ko kasi ibabalik ko yan sa inyo. Okay, so nakuha na yung panuto. Meron yan rubrics ng paggawa, no guys? Ang rubrics sa paggawa ng poster, nilalaman, yung content, 5 puntos, kaangkupan ng konsepto, 5 puntos, pagkamalikhain, 5 puntos, kalinisan, 5 puntos, sa kabuuang puntos, 20 puntos. 20 points yan lahat. Ano po? Okay, so meron ako ditong inahandang parang kasabihan. Sabi daw dito, the ultimate resource in economic development is people. It is people, not capital or raw materials that develop an economy. Peter Drucker. So, sa madaling salita, hindi importante ang raw materials, ang capital. Ang pag-usbong o pag-unlad ng isang ekonomiya ay nasa tao, nasa atin. Ikaw mismo ang ekonomiya, ikaw mismo ang nakikinabang sa ekonomiya. Kaya ikaw dapat ang gumawa ng paraan upang gumanda ang ating ekonomiya. Makatulong ka sa paglago ng ating ekonomiya. Makadagdag ka,
Maging kang inspirasyon. Lalo't at kayo mga kabataan, maging yung inspirasyon ang nangyayari sa ngayon. Na kinakailangan kong magpursige sa pag-aaral, makatapos ako ng pag-aaral, despite kung ano ang nangyayari sa bansa ngayon. Kasi ikaw yung future kayo yung future. Nasa inyo kung malalago pang ekonomiya at makakatulong ka ba sa paglago nito. Yun ang ibig sabihin ni Peter Drutzes. Very inspiring talaga. So maraming salamat guys sa pakikinig at paalam. Ito ang pinakaunang una natin na aralin ngayon sa ikatlong markahan. So tandaan, ang ekonomiya ay kayo, ang ekonomiya ay tayo. Kaya dapat tayo ay magtulungan. Okay, bye-bye guys. Bye. Next time ulit.